Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, tapos na ang tapos na ang panahon ni Chief Justice Alexander Gismundo. Itong kasalukuyang Chief Justice patapos na sa November 6, 2016. Si Gismundo, ika-27 punong hukom ng kataas-taasang hukuman na humalili kay dating Chief Justice Diosdado Peralta. Nagsimula si Gismundo sa Korte Suprema bilang Associate Justice noong taong 2017. Bago ito, nanungkulan siya bilang Associate Justice sa Sandigan Bayan noong 2005, kung saan nagsilbi siya bilang Chairperson ng 7th Division doon at bilang Co-Chairperson ng Sandigan Bayan Committee on Rules. Nakatakdang magretiro si Gismundo sa Nobyembre taong 2026. Tapos na. Ngayon, anong mangyayari kung by November 6, 2016, 70 years old na si Chief Justice Gismundo. Ang mandatory na retirement age, no? Dapat mag-retire ka na, mandatory 'yan. Ay 70 years old. 70 years old na. 70 years old na ang si Chief Justice Gismundo. Kaya mag-a-appoint ng bagong Chief Justice. Mag-a-appoint. Actually, mayroon pang isa, yung isang attorney, isang justice pa. November, 16 yata yun, 2016, 2026. Kaya, pabor ito sa administrasyon ni PBBM kasi makaka-appoint siya ng Chief Justice. Siyempre, may shortlist na ibibigay sa kanya. Pero, siya ang magde-decide ang presidente kung sino ang Chief Justice. Ay ang Chief Justice pa naman, primus inter pares yan, first among equals. Kumbaga, equal sila lahat, yung mga justices ng Korte Suprema. Pantay-pantay sila. Pero siyempre, mayroong first or nangunguna among sa kanila. Yan yung Chief Justice. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan? Magre-retire na si Gismundo. So ang mag-a-appoint na ngayon si PBBM ng Chief Justice. Yang Chief Justice. Siyempre, dapat ang ilagay niyang Chief Justice yung tao niya na mapagkakatiwalaan niya. Lalo na dito sa dami ng kaso na kinakaharap ng mga Duterte. Dapat hindi nakakahiya ang mga decisions ng Korte Suprema. Napahiya na nakakadismay yung ilang decisions ng Korte Suprema. Halimbawa yung kay Sara na impeachment o diniklarang unconstitutional, nadismaya ang taong bayan dun eh. Sino ang nangunguna sa Korte Suprema para sa mga ganyan? Yung Chief Justice. Kaya ngayon, siguro pag nag-appoint si PBBM ng Chief Justice, ito kasing mga nakaupong justices ng Korte Suprema, hindi naman kay PBBM yan. Lahat pa yan kay Duterte. Itinalaga ni Pangulong Duterte bilang bagong Chief Justice ng Korte Suprema si Supreme Court Associate Justice Alexander Gismundo. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, personal choice ng Pangulo si Gismundo at ika-4 niyang Chief Justice appointee. Pinalitan ni Gismundo si dating Chief Justice Diosdado Peralta na maagang nagretiro noong March 27. Lahat yan kay Duterte. Kay Pino yung iba. Si Leonin sa Kasikagiwa. The rest, Duterte na. Wala pa si PBBM. Ngayon pa lang si PBBM mag-a-appoint yung dalawang mababakante sa 2026. November 6, si Gismundo. Pero, ang kaimportante yan ito dahil Chief Justice ito. Chief Justice ito. Kaya sana, pumili ng pinakamagaling na magaling na Chief Justice si PBBM. Para sa dami kasi nitong mga pinag-uusapan ngayon ng mga kaso, ng mga issue, yung impeachment ni Sara, yung itong mga desisyon ng COMELEC tungkol kay Marcolita, kay Chis Escudero. I-review ng Korte Suprema yan. Kaya dapat yung Korte Suprema talagang
ang mamumuno talaga dapat diyan mapagkakatiwalaan, magaling, may integrity. So, makakapili na ngayon ng Chief Justice si PBBM. Abangan natin, 'no, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,